Hindi ako ang tipo ng tao na nagdududa ng walang dahilan. Sa 35 taon ko sa mundong ito, natutunan kong magtiwala hanggat walang katotohanang nagsasabi ng iba. 11 taon kaming magkasama ni Isabel, 8 taon kaming kasal. Mayroon kaming rutina na gumagana. Siya ay isang marketing manager sa isang lokal na ahensya, habang ako naman ang namumuno sa Product Development Department sa Techstar Solutions, isa sa mga malalaking kumpanya ng teknolohiya sa Manila. Maayos ang takbo ng buhay namin, walang drama, walang away na tumatagal pa ng kinabukasan. Nagbago ang lahat noong Miyerkules, sa simula ng Marso. Dapat ay nasa isang pulong ako kasama ang mga kliyente mula sa Cebu, ngunit nakansela ito sa huling minuto. Umuwi ako ng maaga, mga 3:00 ng hapon. Wala si Isabel sa bahay na hindi naman katakataka. Madalas siyang may mga pulong sa labas ng opisina. Binuksan ko ang aking laptop para tapusin ang ilang mga ulat at napansin kong naiwan ang kanyang tablet sa mesa sa sala. Umailaw ang screen ng aksidente ko itong masagi. At doon ko nakita mga mensahe, libu-libong mensahe. Kasama si Paulo mula sa kumpanya ko. Si Paulo Lopez ang aking kasamahan. Ang taong nakatrabaho ko sa loob ng 4 na taon. Ang taong 3 metro lang ang layo sa akin sa opisina. Ang taong dumalo sa kasal ko. Ang mga mensahe ay hindi malabo. Maliwanag, tahasan, puno ng detalye tungkol sa kanilang mga pagkikita, sa mga lugar kung saan sila nagpunta, at kung paanong ako ay masyadong abala sa trabaho para mapansin ang kahit ano. Isang mensahe ang tumagos sa akin. Hindi si Miguel ang problema. Ang problema ay nararamdaman ko pa ring may utang akong katapatan sa kanya. Pero ipinapakita mo sa akin na karapat-dapat ako sa higit pa. Siguro 1 oras akong nakaupo doon, binabasa ang mga usapan nila sa loob ng maraming buwan. Hindi lang ito pisikal na relasyon, nagbabahagi sila ng mga plano, nangangarap ng kinabukasan, pinagtatawanan ang aking pagiging walang muwang. Isinulat ni Paulo na ako ay masyado nang matanda para sa industriyang ito, na wala akong vision, na ako ay hadlang sa pag-unlad. Nagpadala si Isabel ng mga litrato. Mga litrato mula sa aming kwarto. Mga litrato suot ang mga damit na binili ko para sa kanya. Hindi ko siya kinumpronta noong gabing iyon. Pagdating niya sa bahay bandang 6:00, nakangiti at relax, sinabi ko lang sa kanya na masama ang pakiramdam ko at maaga akong matutulog. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na nagpaduwal sa akin. At nagpatuloy siya sa panonood ng isang serye sa sala. Nakahiga ako sa dilim. Dilat ang mga mata, sinusubukang alamin kung gaano na ito katagal. Ilang beses na silang nagsinungaling sa akin. Ilang sandali ng aking kaligayahan ang nabuo pala sa kanilang kataksilan. Sa sumunod na 2 linggo, nabuhay ako na parang robot. Pumapasok sa trabaho, ngumingiti sa tamang oras, sumasali sa mga pulong, umuuwi sa bahay. Wala akong sinabi. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging sigurado sa bawat hakbang. Ngunit may nangyari na nagpabago sa lahat. Noong Biyernes, 21 ng Marso, ipinatawag ako ng HR Director sa opisina. Si Thomas Briones, ang taong personal na kumuha sa akin 6 na taon na ang nakalipas, ay nakaupo sa kanyang mesa na may ekspresyong hindi ko mabasa. Sinabi niya sa akin na ang kumpanya ay patungo sa ibang direksyon at ang aking posisyon ay hindi na naaayon sa mga estratehikong prioridad. Na-demote ako. Mula sa pagiging pinuno ng departamento, naging isang ordinaryong programmer. Binawasan ang sweldo ko ng 40%. Sinabi niyang pinal na ang desisyon at galing sa taas. Naglakad ako pabalik sa aking dating desk, at napansin ko si Paulo Lopez na nakatingin sa akin. Nakasandal siya sa isang cabinet na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Wala siyang sinabi, ngunit sinabi na ng ngiting iyon ang lahat. Alam niya. Siyempre alam niya. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, kakaiba ang pagiging malambing ni Isabel. Tinanong niya ako tungkol sa araw ko. Ipinaghanda ako ng hapunan at nagmungkahi pa na mag-weekend kami sa Tagaytay. Ang kanyang kilos ay perpekto, walang mali. Pero alam kong bahagi ito ng plano na nagpasya silang sirain ako sa profesional at personal na paraan at nagsisimula pa lang sila. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa demotion noong araw na iyon. Sinabi ko sa kanya makalipas ang ilang araw, noong nakumbinsi ko ang sarili ko na alam na niya. Ang kanyang pag-aalala ay kapani-paniwala, nagulat siya, umiyak,
Nagtanong kung anong nangyari, ngunit ibinunyag siya ng kanyang mga mata. Nakita ko ang kasiyahan sa mga ito. Nakita ko na nakausap na niya si Paulo, na nagdiwang na sila, na pinagtawanan na nila ang aking walang katiyakang hinaharap. Nakahiga ako sa kama noong gabing iyon, pinakikinggan ang kanyang paghinga sa tabi ko, at may napagtanto akong mahalaga. Ang mga taong handang magtaksil sa taong mahal nila ay handang gawin ang kahit ano. Ang mga taong handang sirain ang karera ng iba dahil sa inggit o ambisyon ay nag-iiwan ng mga bakas. At ang mga bakas na iyon ay maaaring sundan. Kailangan ko lang maging matalino. Kailangan ko lang maging mapagpasensya. Kailangan ko lang maghintay ng tamang sandali. Kinabukasan nagsimula akong maghukay. Dahan-dahan, maingat, metodiko. Kung akala nila tapos na ako, nagkakamali sila. Kung akala nila tatanggapin ko na lang ang kahihiyan at tahimik na aalis, lubos nila akong minaliit. Masyado na akong matagal sa industriyang ito para hindi malaman kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Masyado na akong matagal sa kasal na ito para hindi malaman ang bawat kilos ni Isabel. Ang unang hakbang ay alamin kung paano nila ako eksaktong pinabagsak. Sino ang pumirma sa mga papeles? Sino ang nagbigay ng mga rekomendasyon? Anong maling paratang o gawa-gawang pagkakamali ang nagsilbing katwiran? Nagsimula akong makipag-usap sa mga tao sa opisina, hindi direkta, kundi pahapyaw. Kape dito, tanghalian doon, isang kaswal na pag-uusap sa pasilyo. Hindi ako nagtanong ng mga bagay na magdudulot ng pagdududa. Nakinig lang ako. At ang mga tao ay nagsasalita. Palaging nagsasalita. Nalaman ko na si Paulo Lopez ay nagsumite ng isang ulat sa pamunuan 3 linggo na ang nakakaraan, na nagsasabing ako ang may pananagutan sa pagkaantala ng isang proyekto. Isang proyekto na siya mismo ang namumuno. Isang proyekto kung saan ako ay isang consultant lamang. Ang ulat ay puno ng mga half-truth at manipuladong datos. At naniwala silang lahat dahil si Paulo ay may reputasyon bilang pinakamahusay na empleyado sa departamento. Ngunit alam ko na ang proyektong iyon ay naantala dahil sa kanyang mga desisyon, hindi sa akin. Nagsimula akong maghanap ng ebidensya. Mga email, lumang mensahe, mga tala mula sa pulong. Lahat ay inilipat ko sa isang external hard drive na itinago ko sa aking locker sa trabaho, sa isang nakakandadong drawer. Hindi ito alam ni Isabel. Walang nakakaalam. Dahan-dahan akong kumilos, walang pagmamadali, walang pagkakamali. Sa bahay, ipinagpatuloy ko ang pag-arte. Ang papel ng bigo, ang papel ng durog. Si Isabel ay mas maasikaso kaysa dati, halos sobra na. Alam kong tinitingnan niya kung nag-iisip ako ng diborsyo, kung ako ay nagdududa. Hindi ko siya binigyan ng dahilan. Nanood ako ng TV, nagbasa ng libro, pumunta sa gym. Unti-unti akong umatras sa aking sarili, ngunit hindi biglaan. Sapat lang para maramdaman niyang ligtas siya. At gabi-gabi, habang tulog siya, kinukuha ko ang kanyang telepono at binabasa ang mga bagong mensahe. Bawat kasinungalingan niya. Bawat plano nila, bawat detalye na akala nila ay mananatiling lihim. At bawat detalye ay itinatala ko, dinodokumento, itinatago. Dahil hindi lang ako isang sawimpalad na asawa, ako ay isang taong may plano. Dumating ang Abril na may dalang ulan na tumagal ng halos 1 linggo. Gusto ko ang ulan. Binibigyan ako nito ng perpektong dahilan upang manatili sa opisina o sa isang coffee shop, malayo sa bahay. Malayo sa mga nag-aalalang tingin at pekeng pag-aalala ni Isabel. Nagsimula siyang mas madalas lumabas kasama ang mga kaibigan na nangangahulugang mas madalas silang magkita ni Paulo. Perpekto iyon para sa akin. Habang mas maraming oras siyang malayo sa akin, mas marami akong oras para hanapin ang lahat ng kailangan ko. May napagtanto akong mahalaga sa mga linggong iyon. Ang layunin ko ay hindi lang patunayan na niloloko niya ako. Iyon ay dulo lamang ng malaking problema. Ang layunin ko ay maintindihan ang buong kwento. Paano nila ako pinabagsak? Bakit nila ako pinabagsak at sino pa ang kasangkot? Dahil kapag ang isang tao ay na-promote pagkatapos mong mawala ng posisyon, hindi iyon nagkataon. Iyon ay intensyon. Nag-imbestiga ako ng mas malalim sa mga sistema ng kumpanya. Ang bago kong posisyon ay ginawa akong invisible. Walang sino man ang sumusubaybay sa kung ano ang tinitingnan o ina-access ng isang ordinaryong programmer. Ginamit ko ang pagiging invisible na yon. In-access ko ang mga lumang tala, mga internal na email, mga ulat sa pananalapi.
Wala akong nilabag na anumang batas. Lahat ng tiningnan ko ay impormasyon na technical kong may karapatang i-access. Sadyang walang umaasa na magiging ganito ako katemetiko. Ang natuklasan ko ay hindi ako nagulat. Bagkus ay nagpagalit sa akin. Si Paulo Lopez ay hindi nag-iisa. Mayroon siyang kakampi sa accounting, si Pedro Castro, ang taong namamahala sa mga budget ng proyekto. Magkasama silang gumawa ng mga pekeng ulat tungkol sa mga gastos. Inililipat ang sisi para sa mga financial overrun mula sa mga proyekto ni Paulo patungo sa aking mga departamento. Kapag ang isang proyektong pinamumunuan niya ay lumampas sa budget, aksidenteng ire-report ni Pedro ang mga transaksyon sa ilalim ng aking pangalan. Maliit na halaga, walang masyadong halata, ngunit sapat na upang lumikha ng isang pattern. Nakakita ako ng 16 na ganong kaso sa loob ng 8 buwan. 16 na beses na ginamit ang aking pangalan bilang sisidlan ng kanilang mga pagkakamali. At sa bawat pagkakataon, hindi ako naabisuhan. Sa bawat pagkakataon na itala ito sa aking file bilang kakulangan ng pangangasiwa o hindi mahusay na pamamahala ng mga mapagkukunan. Nag-iipon sila ng mga akusasyon, inihahanda nila ang tereno, at nang makakolekta sila ng sapat, tumira sila. Ang talagang ikinagulat ko ay malamang na hindi alam ni Tomas Briones, ang HR Director, ang buong katotohanan. Nakita lamang niya ang dokumentasyon na mukhang lehitimo, dokumentasyon na maingat na binuo ni na Paulo at Pedro. Ito ay isang napakagaling na plano, kailangan kong aminin. Kung hindi ko nalaman ang tungkol sa relasyon, hinding-hindi ako maghihinala na mayroong sabwatan. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay nalaman kong si Isabel ay hindi lamang isang pasibong kalahok. Hindi lang siya natutulog kay Paulo at pinapanood siyang sirain ang aking karera. Aktibo siyang tumutulong. Ang kanyang mga kaibigan sa trabaho, ang mga babaeng nakakakwentuhan niya, isa sa kanila si Ana Reyes, ay nagtatrabaho sa aming IT support. Sa pamamagitan niya, nakakakuha si Isabel ng impormasyon tungkol sa aking mga email, aking schedule, aking mga pulong. Lahat ng ito ay ipinapasa niya kay Paulo Lopez. Isang hakbang siyang nauuna sa akin dahil alam niya ang bawat galaw ko bago ko pa ito gawin. Nakaupo ako sa Velvet Cafe sa poblasyon, sa harap ng laptop, sinusundan ng digital na bakas na iniwan nila. Hapon na, 6:00, at malakas ang ulan sa labas. Umorder ako ng isa pang kape, ika-4 ko na sa araw na yon, at ipinagpatuloy ang pagsusuri. Bawat dokumento ay maingat kong kinopya, inisave sa ilalim ng isang naka-encrypt na pangalan, at itinago sa 2 magkahiwalay na external disk. Ang isa ay itinago ko sa safe sa opisina, ang isa ay nasa kapatid kong si Lucas sa Bulacan. Walang nakakaalam tungkol sa pangalawang disk. Kahit si Lucas ay hindi alam kung ano ang nilalaman nito. Kailangan kong maging sigurado. Ganap na sigurado. Dahil kapag tumira ako, kailangan kong tumira ng napakalakas na hinding-hindi na sila makakabangon pa. Sa bahay, lalo akong naging tahimik. Napansin ito ni Isabel at tinanong ako kung ayos lang ang lahat. Sinabi ko sa kanya na stress ako dahil sa trabaho. Na totoo naman, pero hindi sa parang iniisip niya. Nagalok siya ng suporta, ng pakikipag-usap, nagmungkahi pa na magpatingin ako sa isang psychologist. Ang kanyang pag-aalala ay teatral. Halos nakakainsulto. Paano nagiging ganito ka-ipokrito ang isang tao? Paano mo kayang tumingin sa mata ng taong di umano'y mahal mo at magsinungaling araw-araw, bawat oras? May mga pagkakataon na gusto kong sumabog. Mga sandali na gusto kong ihagis ang lahat ng ebidensya sa harap niya at sumigaw. Ngunit iyon ay isang emosyonal na reaksyon at ginagawa kang pabaya ng emosyon. Ginagawa kang madaling hulaan ng emosyon. Kailangan kong manatiling kalmado. Kailangan kong maging kalkulado. Sa kalagitnaan ng Abril, na-promote si Paulo Lopez. Siya na ang naging pinuno ng buong development department. Ang dati kong posisyon, ngunit may mas malawak na kapangyarihan. Nagkaroon ng selebrasyon sa opisina, may cake at champagne. Lahat ay bumati sa kanya. Naroon ako sa isang sulok nanonood. Tumingin siya sa akin minsan, saglit. At sa kanyang mga mata nakita ko ang tagumpay. Nakita kong nag-e-enjoy siya. Nakita kong iniisip niyang nanalo na siya. Pagkatapos ng selebrasyon, nang makaalis na ang lahat, lumapit siya sa akin. "Miguel," sabi niya, may pekeng ngiti. "Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo."
Kung kailangan mo ng tulong o payo, nandito lang ako. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tinitigan ko ang kamay na iyon ng ilang segundo at pagkatapos ay kinamayan ko. Salamat, Paulo, sabi ko ng mahinahon. Pinapahalagahan ko yan. Ang kanyang pagkakamay ay matigas, nangingibabaw. Ang sa akin ay malamig. Noong gabing iyon, kakaiba ang saya ni Isabel. Naghanda siya ng espesyal na hapunan. Sinigang na salmon, ang paborito kong ulam. Tinanong ko siya kung bakit may espesyal na okasyon. Sinabi niya na wala namang dahilan. Gusto lang niyang gumawa ng isang bagay na maganda. Nagsinungaling siya. Alam kong nagdiriwang siya. Ipinagdiriwang niya ang promosyon ni Paulo. Ipinagdiriwang niya ang aking kahihiyan. Hindi niya lang masabi ito ng malakas. Nakaupo ako sa tapat niya sa mesa, kinakain ang isdang iyon, nag-uusap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay, at iniisip ko kung gaano kahanga-hanga na ang isang tao ay maaaring maupo kasama ang isang taong hindi niya talaga kilala. 11 taon kaming magkasama at hindi ko alam kung sino talaga siya. Kung sino ang babaeng handang burahin ang pinagsamahan para sa kilig ng panloloko. Ang sumunod na 3 linggo ay inilaan ko sa isang mahalagang bagay. Paghahanap ng hindi mapag-aalinlanganang ebidensya. Maganda na ang mga email at dokumento, ngunit kailangan ko pa ng higit pa. Kailangan ko ng mga recording, mga printout, marahil kahit na mga pahayag mula sa mga saksi. Dito pumasok si Maja. Si Maja Santos, isang batang intern sa Finance Department, na may magandang pakikitungo ako. Inanyayahan ko siyang magkape, kaswal lang, bilang magkaibigan. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, sa kanyang mga ambisyon, sa kung ano ang nararamdaman niya sa kumpanya. At pagkatapos ay dahan-dahan, maingat, nabanggit ko, na napapansin ko ang ilang kakaibang transaksyon sa pananalapi sa mga ulat. Hindi ako nagbanggit ng pangalan. Nagpahayag lang ako ng pagkabahala. Matalas na babae si Maya. Nagtapos siya ng economics sa UP at may planong magtrabaho sa financial forensics. Nang bigyan ko siya ng sapat na impormasyon para pukawin ang kanyang kuryosidad, siya na mismo ang nagsimulang mag-imbestiga. At syempre, nakita niya ang mga anomalya. Nakita niya ang mga transaksyon na walang katuturan. Nakita niya ang mga pattern ng manipulasyon. Wala na akong sinabi pa sa kanya. Binigyan ko lang siya ng mga kasangkapan at kaalaman kung saan hahanapin. Ginawa niya ang natitira. At makalipas ang ilang araw, lumapit siya sa akin dala ang kanyang sariling pagsusuri. Isang Excel spreadsheet na puno ng datos na nagpapatunay sa kung ano ang alam ko na. Si Pedro Castro ay sistematikong minamanipula ang mga financial report. Miguel, tanong niya sa akin, alam mo ba ito, malubha ito? Sinabi ko sa kanya na napansin ko lang ang ilang hindi pagkakatugma at gusto kong makasiguro bago ako magsalita. Tinanong ko siya kung handa siyang tumulong sa investigasyon kung kinakailangan. Sinabi niyang oo. Sinabi niyang gagawin niya ang tama. Mayroon na akong bahagi ng aking koponan. Mayroon na akong ebidensya. Ngayon kailangan ko na lang ng tamang tiyempo. At iyon mismo ang nangyari sa simula ng Mayo. Nag-anunsyo ang kumpanya ng isang internal audit. Darating ang mga external auditor para suriin ang operasyon sa pananalapi para sa nakaraang taon. Ito na ang aking pagkakataon. Alam ko na kung makakita ang mga auditor ng anumang kahinahinala, magsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon. At masisiguro kung makikita nila kung ano mismo ang kailangan nilang makita. Kinausap ko ang pinuno ng audit, ng palihim, sa pamamagitan ng opisyal na channel para sa pag-uulat ng mga irregularidad. Hindi ako nagpakilala. Gumamit ako ng isang anonymous na account. Ipinadala ko sa kanya ang kumpletong dokumentasyon, lahat ng 16 na manipuladong proyekto, lahat ng kahinahinalang transaksyon, lahat ng email sa pagitan ni Paulo at Pedro na nagpapahiwatig ng intensyon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat sa isang plato. Isang araw bago magsimula ang audit, nakasalubong ko si Paulo Lopez sa pasilyo. Relax siya, kampante. Narinig kong darating ang mga auditor, masayang sabi niya. Routine check lang, walang seryoso. Ngumiti ako. Oo, sana maging maayos ang lahat. Tumingin siya sa akin, sinusubukang basahin ang aking ekspresyon, ngunit wala akong ibinigay. Nagpatuloy lang ako sa paglakad. Nagsimula ang audit noong Lunes, 8 ng Mayo. 2 auditor mula sa isang kilalang internasyonal na kumpanya ang dumating ng 9:00 ng umaga
at nag-set up ng kanilang pansamantalang opisina sa isang maliit na conference room sa ikatlong palapag. Walang sino man ang mukhang nag-aalala. Ang mga ganitong pagsusuri ay karaniwang pamamaraan bawat 2 taon. Si Paulo ay nasa isang pulong buong umaga. Si Pedro ay normal na nagtatrabaho sa kanyang opisina. At ako ay nakaupo sa aking mesa, nagpapanggap na nagko-code, habang sa katotohanan ay sinusubaybayan ko ang bawat galaw. Lumipas ang unang araw ng mapayapa. Sinuri ng mga auditor ang mga pangunahing dokumento, nakipag-usap sa mga tao mula sa finance, nagtanong ng mga karaniwang katanungan. Ang pangalawang araw ay katulad din. Ngunit sa ikatlong araw, Miyerkules, nagbago ang mga bagay. Napansin ko na ang pinuno ng audit, isang mas matandang ginoo na nagngangalang Andres Hizon, ay humingi ng mga karagdagang dokumento. Nakita ko siyang bumubulong kay Maja. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng aming finance director. Noong Huwebes ng hapon, ipinatawag si Pedro Castro sa conference room. Nandun siya ng 1 oras at kalahati. Paglabas niya, maputla ang kanyang mukha. Alam ko na. Sinimulan na nilang buuin ang palaisipan. Nagsimula na nilang makita ang nakita ko. Noong Biyernes, ipinatawag nila si Paulo Lopez. Pumasok siyang may tiwala sa sarili, nakangiti, na parabang pupunta sa isang karaniwang pag-uusap. Lumabas siya makalipas ang 2 oras at hindi na siya nakangiti. Ang kanyang lakad ay matigas. Nakita ko kung paano siya tumingin kay Pedro na nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa screen ng computer. Hindi nila kailangang mag-usap, sinabi na ng kanilang mga tingin ng lahat. Alam nilang huli na sila. Noong hapong iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang HR Director na si Tomas Briones. Nakatuklas ang kumpanya ng malubhang irregularidad sa pananalapi at magsasagawa ng internal na investigasyon. Ang lahat ng kasangkot na proyekto ay sinuspinde. Sina Paulo Lopez at Pedro Castro ay suspendido ng may bayad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakaupo ako sa aking mesa, tinitingnan ng email at naramdaman ko ang unang tunay na kasiyahan sa loob ng maraming buwan. Akala nila ay hindi sila mahuhuli. Akala nila ay sapat na silang matalino para takpan ang kanilang mga bakas. Ngunit hindi nila inasahan na mayroong isang taong mas kilala sila kaysa sa pagkakakilala nila sa kanilang sarili. Hindi nila inasahan ang aking pagtitiyaga. Noong gabing iyon, tinanong ako ni Isabel kung narinig ko ang sitwasyon sa trabaho. Sinabi kong, oo, na nakakagulat. Tumango siya, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit may napansin ako, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng tsaa. Alam niya. Siyempre alam niya. Malamang ay tinawagan na siya ni Paulo. At ngayon ay kinakabahan siya, sinusubukang alamin kung gaano karami ang alam ko, kung gaano ako konektado sa sitwasyon. Kilala mo ba si Paulo ng mabuti? Tanong niya na parang kaswal lang. Nagtatrabaho kayo nang magkasama sa loob ng maraming taon, di ba? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Akala ko kilala ko siya. Sabi ko ng dahan-dahan. Pero parang hinding-hindi mo talaga kilala ang mga tao tulad ng inaakala mo. Nagmamadali siyang nag-iba ng usapan. Ang sumunod na linggo ay parang ipo-ipo. Ang ulat ng auditor ay ipinasa sa pamunuan noong Lunes. Pagsapit ng Martes, kasangkot na ang legal team ng kumpanya. Pagsapit ng Miyerkules, tinawag na ang pulisya dahil sa hinala ng kriminal na aktibidad, pandarambong, pamimeke ng mga dokumento. Ang mga halaga ay hindi malaki, ngunit sa kabuuan ay lumampas ito sa antas para sa pananagutang kriminal. Noong Huwebes ng umaga, sina Paulo Lopez at Pedro Castro ay tinanggal sa trabaho. Walang separation pay dahil sa matinding paglabag sa mga obligasyon sa kontrata at tiwala. Sinamahan sila ng mga gwardya palabas ng gusali habang iniimpake ang kanilang mga gamit. Pinanood ko mula sa bintana habang si Paulo ay lumalabas na may dalang isang karton na kahon. Ang kanyang tingin ay blanko, gulat. Hindi ko pa siya nakitang ganoong kadurog. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Dahil sa uri ng kanilang mga ginawa, nagpasya ang kumpanya na maglabas ng isang pampublikong pahayag. Hindi nito direktang pinangalanan sina Paulo at Pedro, ngunit sino mang nagtatrabaho sa industriya ay madaling malaman kung sino sila. Kumalat ang balita sa komunidad ng negosyo sa Manila sa loob ng wala pang buwan-tuber na oras. Nagsasalita ang mga tao, humuhusga ang mga tao, at sa sektor ng teknolohiya, ang reputasyon ay lahat.
At pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Thomas Briones. Hiniling niya sa akin na pumunta sa kanyang opisina noong Biyernes ng hapon. Pumasok ako na inaasahan ng isa pang opisyal na paliwanag, isa pang formalidad. Sa halip natagpuan ko siyang nakaupo kasama ang Director of Operations na si David Marquez at ang aming CEO na si Ana Navarro. Miguel, nagsimula si Ana, kailangan naming humingi ng paumanhin sa iyo. Sa detalyadong pagsusuri ng dokumentasyon, natanto namin na ikaw ay biktima ng sistematikong manipulasyon. Ang iyong demotion ay batay sa mga maling akusasyon at gawa-gawang ebidensya. Inaamin ng kumpanya ang pagkakamali nito. Nanatili akong tahimik, hinahayaang lumutang sa hangin ang kanyang mga salita. Nagpatuloy si Thomas. Nais naming ialok sa iyo ang pagbabalik sa posisyon bilang pinuno ng Development Department na may back pay para sa pagkakaiba sa sweldo sa nakalipas na 3 buwan, kasama ang karagdagang kompensasyon para sa pinsalang iyong dinanas. Idinagdag ni David, nagpapatupad din kami ng isang internal na reforma sa aming sistema ng pag-uulat upang ang mga ganitong bagay ay hindi na mangyari muli. Kailangan namin ang iyong integridad at karanasan upang tumulong sa prosesong iyon. Tiningnan ko sila isa-isa. Kailangan ko ng oras upang pag-isipan ng alok, sabi ko ng mahinahon. Nagulat sila, inaasahan nilang tatanggapin ko kaagad. Ngunit ayokong magmukhang desperado. Gusto kong malaman nila na ako na ngayon ang may control sa sitwasyon. Siyempre, sabi ni Ana, gamitin mo ang weekend. Mag-usap tayo sa Lunes. Lumabas ako sa gusaling yon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Ngunit hindi pa tapos ang trabaho. Mayroon pang isang bagay na kailangang ayusin. Noong gabing iyon sa bahay si Isabel ay kakaibang tahimik. Naghahanda siya ng hapunan ng mekanikal, halos parang robot. Alam kong narinig na niya. Siguradong sinabi na sa kanya ni Paulo ang lahat. Marahil ay sinisi pa siya nito. Ang mga taong nasa ilalim ng presyon ay madalas na naninisi ng iba. Marahil ay sinabi niya sa kanya na siya ang may kasalanan, na siya ang nagpasok sa kanya sa sitwasyon. Nakaupo ako sa sala, naghihintay ng tamang sandali. At pagkatapos, nang ilapag niya ang mga plato sa mesa, sinabi ko, Isabel, kailangan nating mag-usap. Huminto siya. Tungkol saan? Tungkol kay Paulo Lopez. Tungkol sa inyo. Tungkol sa lahat. Mas lalong namutla ang kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang screenshot ng mga mensahe mula sa kanyang tablet. Ang mensahe mula 3 buwan na ang nakakaraan kung saan sinabi niya, si Miguel, hinding-hindi niya malalaman. Masyado siyang tanga para mapansin ang kahit ano. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Miguel, ako? Hindi yan. Huwag, sabi ko ng mahina, ngunit matigas. Huwag mo na akong insultuhin pa ngayon sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa relasyon. Alam ko na tinulungan mo siyang pabagsakin ako. Alam ko ang tungkol kay Ana Reyes mula sa IT. Alam ko ang lahat. Umupo siya, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Umiyak siya. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi ako naantig. Iyon ay mga luha ng kahihiyan, hindi pagsisisi. Mga luha ng takot, hindi pag-ibig. Gaano katagal? Tanong niya ng mahina. Gaano katagal ko nang alam? 2.5 buwan. Mula nung natagpuan ko ang tablet mo. Tumingin siya sa akin, gulat. 2 buwan? At wala kang sinabi? Hindi. Abala ako sa pag-aayos ng pinsalang ginawa ninyo. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay nagtanong siya, anong gusto mo? Diborsyo. Hahatiin natin ang lahat ng patas, ayon sa batas. Ngunit gusto kong malaman mo na lahat ng ginawa mo, bawat pagpili mo, ang nagdala sa iyo sa sandaling ito. Hindi ako ang sumira ng ating pagsasama. Ikaw. At si Paulo? Tanong niya. Makukuha ni Paulo kung ano ang nararapat sa kanya. Ang sistema ng batas ang bahala doon. Kinakasuhan siya ng kumpanya para sa danyos. Marahil kahit na mga kasong kriminal, depende sa takbo ng investigasyon. Tapos na ang karera niya. Ang buhay niya, tulad ng pagkakakilala niya rito, ay tapos na. Umiyak siya ng mas malakas. Hindi ko sinasadya. Hindi ko akalain. Hindi mo akalain ang ano? Na magkakaroon ng kahihinatnan? Na mananagot ka?
O hindi mo akalain na mas matalino ako kaysa sa hitsura ko? Hindi ko hinintay ang sagot. Tumayo ako, pumunta sa kwarto, nag-impake ng isang bag na may mga pangunahing gamit at umalis. Pumunta ako kay Lucas. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ng oras para iproseso ang lahat. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita kahit sa labas ng kumpanya. Napahiya ang pamilya ni Paulo. Ang kanyang ina, isang babaeng kilala ko sa loob ng maraming taon, ay tumawag sa akin na umiiyak, humihingi ng paumanhin para sa kanyang anak. Sinabi ko sa kanya na pinahahalagahan ko ang kanyang tawag, ngunit may mga bagay na hindi mapapatawad. Naglabas ng artikulo ang isang lokal na pahayagan tungkol sa iskandalo sa Techstar Solutions. Hindi direktang pinangalanan, ngunit sapat na detalyado para malaman ng sinumang interesado. Ang reputasyon ni Paulo sa Manila ay wasak. Walang pisikal na karahasan, walang ilegal, tanging ang katotohanan na inihain ng malamig at tumpak. Noong Lunes, bumalik ako sa opisina ni Ana Navarro at tinanggap ang alok. Ngunit may isang kondisyon, gusto kong maging kasangkot sa pagbuo ng bagong sistema ng proteksyon laban sa panloob na pang-aabuso. Gusto kong ang nangyari sa akin ay hinding-hindi na mangyari sa iba. Pumayag siya. Bumalik ako sa posisyon na nararapat sa akin, na may mas mataas na sahod, na may bagong respeto mula sa mga kasamahan na nakakita kung paano ako lumaban, na may kaalaman na ang hustisya, bagamat mabagal, ay dumarating pa rin sa huli. Lumipat si Isabel mula sa aming bahay makalipas ang 1 buwan. Naging pinalang diborsyo sa loob ng 6 na buwan. Hindi siya humingi ng higit pa sa kung ano ang nararapat sa kanya ayon sa batas. Sa tingin ko, gusto na lang niyang matapos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Minsan nakikita ko siya sa lungsod, mula sa malayo. Palagi siyang umiiwas ng tingin. Palagi niyang binibilisan ang lakad. At hinahayaan ko siyang umalis. Dahil ang paghihiganti ay wala sa patuloy na pagpaparusa. Ang paghihiganti ay nasa pamumuhay mo ng iyong pinakamahusay na buhay habang dinadala nila ang bigat ng kanilang mga desisyon. Si Paulo Lopez ay lumipat sa Cebu, narinig ko. Nagtatrabaho sa isang maliit na negosyo, malayo sa teknolohiya, malayo sa sektor na nakakakilala sa kanya. Si Pedro Castro ay napatunayang nagkasala ng pandarambong at nakatanggap ng probation. Tapos na rin ang kanyang karera. At ako, ipinagpatuloy ko ang buhay. Ipinagpatuloy ko ang pagbuo ng aking karera. Ipinagpatuloy ko ang pagrespeto sa mga taong gumagalang sa akin. At natutunan ko ang pinakamahalagang aral, na ang tiwala ay hindi isang bagay na madaling ibigay. Ngunit kapag ito ay sinira, ang mga kahihinatnan ay dapat maging ganap. Hindi ako nagpatawad. At hinding-hindi ko malilimutan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin sa akin kung ano ang iniisip ninyo sa lahat ng nangyari. Gusto kong marinig ang inyong opinyon. 6 na buwan pagkatapos ng lahat, nakaupo ako sa terrace ng Wildflower sa BGC High Street, pinapanood ang mga taong dumadaan. Hapon na ng Hulyo, dahan-dahang lumulubog ang araw, at ang Manila ay nabubuhay sa karaniwan nitong ritmo. Palagi kong gusto ang lugar na ito, puno ng buhay, puno ng mga kwento, puno ng mga taong lahat ay may sariling mga pakikibaka at tagumpay. Naramdaman kong bahagi na naman ako ng lahat ng iyon. Pagkatapos ng mga buwan na pakiramdam ko, ay isa akong multo na dumadaan lang sa mundo. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay, ngunit isang bagong normal. Bumalik ako sa aking posisyon, ngunit hindi na ako ang dating tao na may hawak nito. Binago ako ng karanasan, ginawa akong maingat. Minsan pa nga ay sinikal. Napansin ito ng mga kasamahan ko. Ang ilan ay lumapit sa akin na may suporta, nagsasabing ikinalulungkot nila ang pinagdaanan ko. Ang iba naman ay umiiwas sa akin, marahil dahil naging paalala ako sa kanila kung gaano kadaling masira ang buhay, kung gaano kadaling sirain ang tiwala. Si Maja Santos, ang batang intern na tumulong sa akin sa ebidensya, ay nakakuha ng permanenteng posisyon sa Finance Department. Personal siyang pinuri ni Ana Navarro para sa kanyang profesionalismo at etikal na pamamaraan. Nagpadala sa akin si Maja ng mensahe ng pasasalamat, sinasabing isang karangalan na magtrabaho sa pagbubunyag ng katotohanan. Sinagot ko siya na higit pa siya sa tulong, bahagi siya ng hustisya. Nagkikita kami paminsan-minsan sa opisina, nagpapalitan ng ngiti o maikling pag-uusap. Mabuti siyang tao,
na may malinaw na moral na paninindigan. Kailangan palagi ng mas maraming taong tulad niya. Noong Hulyo, tuluyan ko nang nilagdaan ang mga papeles ng diborsyo. Nasa opisina ako ng abogado sa Ayala Avenue, kasama ang aking abogado na si Marco Basa, isang matandang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Naroon si Isabel kasama ang kanyang abogado. Mukha siyang payat, pagod. Ang kanyang mga mata ay blangko. May gusto siyang sabihin nang matapos kami, ngunit tumango lang ako at lumabas. Wala nang dapat pang sabihin. Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na buwan na ang nakalipas. Ibinenta namin ang bahay. Wala ni isa sa amin ang gustong manatili doon. Masyadong maraming alaala, masyadong maraming sakit. Hinati namin ang pera, ayon sa batas. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Narinig ko mula sa aming mga dating kaibigan. Ako naman ay umupa ng isang one-bedroom condo sa sentro ng lungsod, malapit sa trabaho, malapit sa buhay. Gusto kong magsimula muli nang walang mga labi ng nakaraan na humihila sa akin pabalik. Isang gabi sa pagtatapos ng Agosto, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Isabel. Isang pangungusap lang. Pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng mga 5 minuto. Isang bahagi sa akin ang gustong huwag pansinin. Ang kabilang bahagi ay mausisa. Ano pa ang sasabihin niya pagkatapos ng lahat? Nagpasya akong sumagot. Hindi na kailangan. Nasabi na ang lahat. Hindi na siya sumagot pagkatapos noon. At hindi ko inaasahan. Ngunit 1 linggo makalipas, nagkasalubong kami ng hindi sinasadya. Nasa SNR ako namimili ng mga grocery at nakita ko siya sa isang pasilyo. Huminto siya nang makita ako. Miguel, sabi niya ng mahina. Maaari ba akong magtanong? Isang tanong lang. Ayoko ng eksena sa loob ng tindahan. Pakibilisan lang. Bakit ka naghintay ng matagal? Bakit hindi mo ako kinumpronta kaagad nang malaman mo? Tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga. Nakita ko ang mga bakas ng isang babae na nabuhay sa patuloy na takot sa loob ng maraming buwan. Isang babae na unti-unting nadudurog habang hinihintay na sumabog ang mundo sa paligid niya. At isang bahagi sa akin, isang napakaliit na bahagi, ang nakaramdam ng awa. Ngunit hindi iyon sapat para baguhin ang kahit ano. Dahil ang mabilis na paghihiganti ay hindi paghihiganti, sabi ko ng mahinahon. Gusto kong madama mo ang bigat ng iyong mga pinili. Gusto kong mamuhay ka kasama niyan, tulad ng pamumuhay ko sa iyong kataksilan. Tumango siya, may luha sa kanyang mga mata. Nararapat sa akin ang lahat ng nangyari. Alam ko yan. Oo, nararapat sa iyo. Maaari ko pa bang mabayaran? Hindi para sa atin, alam kong tapos na. Ngunit para sa kapayapaan ng iyong kaluluwa. Ang kaluluwa ko ay payapa na, Isabel. Hindi mo na trabahong mag-alala tungkol diyan. Nilagpasan ko siya at nagpatuloy sa pamimili. Yun na ang huling pagkakataon na nag-usap kami. Mula kay Paulo Lopez wala akong narinig na direkta. Ngunit may mga kwentong umiikot. Narinig kong sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa Cebu, ngunit maliit din ang komunidad ng teknolohiya doon. Alam ng mga tao, naaalala ng mga tao. Ang kanyang mga pagtatangka na makapasok ay naharangan dahil nagsisiyasat ang mga kumpanya ng mga reference. At kapag tumawag sila sa Techstar Solutions, nakakakuha sila ng isang napakalinaw na larawan kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa. Isang araw, ang kanyang kapatid na si Nicholas ay kumontak sa akin sa LinkedIn. Ang mensahe ay mahaba, puno ng mga pagdadahilan at pakiusap. Sinasabi niyang dumadaan sa impyerno si Paulo, na nagsisisi siya na gusto niya ng pagkakataon na humingi ng tawad. Sinabi niya na si Paulo ay nasa depression, na siya ay nagpapagamot, na halos sinubukan niyang gumawa ng isang bagay na marahas. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. At pagkatapos ay sumagot ako ng simple, ang kapatid mo ay gumawa ng mga pagpili. Ang mga pagpili ay may kahihinatnan. Hindi ako magiging bahagi ng kanyang proseso ng paggaling. Nais ko siyang makahanap ng kapayapaan, ngunit sa isang lugar na malayo sa akin. Hindi sumagot si Nicholas. Marahil ay natanto niya na may mga bagay na talagang hindi na maibabalik. Sa trabaho ang mga bagay ay umuunlad. Isinama ako ni Ana Navarro sa estratehikong pagpaplano ng kumpanya. Bahagi ako ng koponan na nagdisenyo ng mga bagong protocol sa seguridad at mga etikal na alituntunin. Nakakatawa, ang nangyari sa akin ay naging isang case study kung paano hindi dapat patakbuhin ang isang kumpanya.
At ako ang tumulong na lumikha ng sistema na pipigil na mangyari ito ulit sa iba. Sa kalagitnaan ng Setyembre, nakatanggap ako ng pagkilala mula sa isang asosasyon ng mga tech manager para sa integridad at profesionalismo sa mapanghamong mga pangyayari. Ang seremonya ay ginanap sa The Peninsula, Manila, puno ng mga tao mula sa industriya. Nang tumayo ako sa entablado, hawak ang isang plake. Tiningnan ko ang mga manonood at nakita ko ang mga mukha ng mga taong kilala ko, mga taong gumagalang sa akin. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Hindi pagmamalaki dahil nanira ako ng iba, kundi pagmamalaki dahil nakaligtas ako. Dahil pinili ko ang tamang landas, kahit na ito ang mas mahirap. Pagkatapos ng seremonya, isang babae ang lumapit sa akin. Ang pangalan niya ay Nina Hizon. Nagtatrabaho bilang isang project manager sa isang startup. Nag-usap kami sandali, karamihan ay tungkol sa industriya, sa mga hamon, sa hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas. Ibinigay niya sa akin ang kanyang business card. Kung gusto mong pag-usapan ang kolaborasyon o magkape lang, magsabi ka. Sabi niya na may tapat ng ngiti. Hindi ako tumawag kaagad, maingat ako. Ang huling taong pinagkatiwalaan ko ay tinaksil ako sa pinakamasamang paraan. Ngunit sa paglipas ng panahon, pagkatapos ng ilang linggo, nagpadala ako sa kanya ng mensahe. Nagkape kami. At isa pa. At isa pa. Hindi ito isang romantikong relasyon. Hindi kaagad. Ito ay pagkakaibigan, pag-unawa, isang dahan-dahang binuong tiwala sa pagitan ng dalawang tao na parehong may sariling mga peklat. Si Nina ay diborsyado na sa loob ng 3 taon. Iniwan siya ng kanyang dating asawa para sa isang mas batang babae, isang klasikong kwento. Ngunit bumangon siya, binuo ang kanyang karera, naging independyente at malakas. Pinag-usapan namin ang aming mga karanasan, ang sakit, ang kahirapan ng muling pagtitiwala. At sa mga pag-uusap na yon, natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pag-unawa. Isang taong talagang nakakaintindi kung ano ang pakiramdam ng mataksilan. Noong Oktubre, binyag ng anak ng kapatid ko. Hiniling sa akin ni Lucas na maging ninong. Tinanggap ko, siyempre. Ang seremonya ay ginanap sa isang simbahan sa Bulacan, napapaligiran ng pamilya na nagmamahal sa akin, na sumusuporta sa akin. Hawak ko ang maliit na si Matei sa aking mga bisig at nag-isip tungkol sa buhay. Tungkol sa kung paano ang ilang mga bagay ay nasisira habang ang iba ay nabubuo. Tungkol sa kung paano ang katapusan ng isang kwento ay maaaring maging simula ng isa pa. Ang aking ina, na nalaman ang lahat tungkol sa panloloko ni Isabel at sa aking diborsyo, ay lumapit sa akin pagkatapos ng seremonya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Ipinagmamalaki kita, Miguel. Sabi niya, hindi dahil nanalo ka, kundi dahil hindi mo nawala ang iyong sarili sa proseso. Ang mga salitang iyon ay mas makabuluhan sa akin kaysa sa anumang pagkilala, anumang promosyon. Dahil iyon ang tunay na tagumpay, hindi ako naging isang mapait na tao. Hindi ako naging obsessed sa pagkamuhi. Ginawa ko kung ano ang kailangan, ngunit hindi ko hinayaan na sirain ako nito. Malapit na ang katapusan ng taon, at kasama nito ang mga bagong kabanata. Nag-anunsyo ang Techstar ng pagpapalawak sa Europa, at ako ang napiling mamuno sa koponan para sa internasyonal na pagpapalawak. Nangangahulugan ito ng mas maraming responsibilidad, mas maraming paglalakbay, ngunit mas maraming pagkakataon din. Sinabi kong oo nang walang pag-aalinlangan. Nakaupo ako sa aking apartment isang gabi ng Desyembre, may hawak na isang baso ng alak. Nakatingin sa labas ng bintana patungo sa lungsod na iluminado ng mga dekorasyong pamasko. Napakaganda ng Manila noong taglamig na yon. At sa unang pagkakataon sa loob ng isang buong taon, naramdaman kong tunay na malaya. Malaya mula sa nakaraan, malaya mula sa sakit, malaya upang mabuhay. Tumunog ang telepono ko. Si Nina. Miguel, may mga plano ka na ba para sa bagong taon? Wala pa. Bakit? Nag-organisa ang mga kaibigan ko ng isang maliit na salusalo sa Antipolo. Walang malaki, ilang tao lang. Gusto mong sumama? Nag-isip ako sandali. Isang taon na ang nakalipas, hindi ko maisip na darating ako sa punto na tatanggapin ko ang ganong paanyaya. Isang taon na ang nakalipas, ako ay isang taong lumalaban sa isang sabwatan na lumalaban para sa hustisya. Ngayon, ako ay isang tao na nakuha ang hustisyang iyon at maaaring magpatuloy. Oo, sabi ko.
Gusto ko. At sa sandaling iyon alam kong nalampasan ko na ang pinakamasamang bahagi. Ang mga peklat ay naroon siyempre. Palagi silang naroroon, ngunit hindi na sila dumudugo. Sila ay bahagi ko na, bahagi ng aking kwento. Ngunit hindi nila itinakda kung sino ako. Sina Isabel at Paulo ay nasa labas, nabubuhay sa kanilang mga buhay, dala ang bigat ng kanilang mga desisyon. At ako ay narito, malaya, mas malakas, mas matalino. At iyon lang ang paghihiganti na tunay na mahalaga. Ang Enero ng bagong taon ay nagdala ng isang bagay na hindi ko inaasahan, isang tawag mula sa abogado na kumakatawan sa Techstar Solutions sa kaso laban kina Paulo Lopez at Pedro Castro. Ang pangalan niya ay Dindo Jarin, isang kilalang abogado sa negosyo mula sa isang law firm sa Ayala Triangle. Hiniling niyang magkita kami sa kanyang opisina sa lalong madaling panahon. Sinabi niyang may impormasyon siyang maaaring interesado ako. Dumating ako noong Miyerkules ng hapon. Ang opisina ay kahanga-hanga, mga pader na gawa sa kahoy, mga istante na puno ng mga aklat sa batas, tanaw ang sentro ng lungsod. Si Dindo ay isang mas matandang Ginoo. Nasa mga 60s, may kulay abong buhok at matatalinong mata. Inanyayahan niya akong maupo at nag-alok ng kape. Tinanggap ko. Miguel, diretsong sabi niya, ang pagtatrabaho sa kasong ito ay nagbunyag ng ilang bagay na mas malalim pa kaysa sa una nating inakala. Habang naghahanda para sa paglilitis, sinuri namin ang lahat ng digital na bakas, lahat ng komunikasyon sa pagitan ng mga akusado. At natuklasan namin ang karagdagang ebidensya na direktang may kinalaman sa iyo. Sumandal ako. Anong uri ng ebidensya? Naglabas siya ng isang folder at inilagay ito sa mesa. Si Paulo Lopez at ang iyong dating asawa ay nagsimula ng kanilang relasyon halos 2 taon na ang nakakaraan, hindi 6 na buwan tulad ng maaaring iniisip mo. Mayroon kaming mga mensahe na nagsimula pa noong Marso ng 2 taon na ang nakalipas. At mula sa simula ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang sexual na relasyon. Ito ay estratehiko. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking katawan. Estratehiko? Anong ibig sabihin niyan? Ambisyoso si Paulo. Gusto niya ang posisyon mo at hindi iyon lihim. Ngunit alam niyang kailangan niya ng higit pa sa mahusay na pagtatrabaho. Kailangan niya ng paraan upang siraan ka, upang alisin ka sa larawan. At si Isabel ang perpektong kasangkapan. Tumingin ako sa kanya, sinusubukang iproseso ang sinasabi niya. Ibig mong sabihin, sa tingin mo ay plinano niyang makipagrelasyon sa asawa ko bilang paraan para sirain ako? Hindi sa kabuuan. Malamang na totoo ang atraksyon sa simula. Ngunit ipinapakita ng mga mensahe na mabilis niyang nakita ang pagkakataon. Sumulat siya kay Isabel ng mga bagay tulad ng, hindi ka pinapahalagahan ni Miguel. Tinitingnan ka niya bilang granted. Karapat-dapat ka sa isang taong nakakakita sa iyo. Ito ay isang klasikong manipulative na diskarte. Lumikha siya ng emosyonal na distansya sa pagitan ninyong dalawa at pagkatapos ay ipinosisyon niya ang kanyang sarili bilang tagapagligtas. Binuksan niya ang folder at ipinakita sa akin ang mga nakaprint na mensahe. Binasa ko ang mga ito. Bawat salita ay parang patalim. Hindi lang niya inakit ang asawa ko. Sistematikong gumawa siya ng lamat sa pagitan namin. Sinasabi niya sa kanya na ako ay makaluma, na hindi ko siya pinapahalagahan, na mas nakatuon ako sa trabaho kaysa sa kanya. At dahan-dahan, buwan-buwan, kinumbinsi niya siya na ang kanilang relasyon ay isang bagay na nararapat sa kanya, isang bagay na hindi ko maibibigay. Ngunit hindi pa iyan lahat, patuloy ni Dindo. Meron pa. Si Ana Reyes, ang babae mula sa iyong IT department na nagbibigay kay Isabel ng access sa iyong mga email, hindi siya nagtatrabaho ng libre. Binabayaran siya ni Paulo. Mayroon kaming mga bank transfer, 5,000 piso bawat buwan para sa loob ng 8 buwan, kabuuang 40,000 piso. Natulala ako. Ibig sabihin, hindi ito isang simpleng panloloko ng asawa. Ito ay isang organisadong sabuatan. Eksakto. At si Ana Reyes ngayon ay tumitestigo laban kay Paulo kapalit ng mas magaan na parusa. Inamin niya ang lahat. Sinabi niya na kinumbinsi siya ni Paulo na ikaw ay isang masamang boss, na karapat-dapat kang mapalitan, na mas magiging maayos ang kumpanya kung wala ka. Ginamit niya ang ideolohikal na manipulasyon. Kinukumbinsi siyang ginagawa niya ang isang bagay na tama. Nakaupo ako doon, sinusubukang iproseso ang laki ng lahat ng ito.
Hindi lang ako biktima ng panloloko. Biktima ako ng isang sopistikadong operasyon na idinisenyo upang sirain ako sa profesional at personal na paraan. At halos nagtagumpay sila. Si Isabel, sabi ko ng mahina. Alam ba niya? Alam ba niyang umabot na sa ganito? Bumuntong hininga si Dindo. Komplikado iyon. Iminumungkahi ng mga mensahe na alam niyang minamanipula ni Paulo ang mga sitwasyon sa trabaho, ngunit marahil ay hindi niya naiintindihan ang buong lawak. Ang ilang mga mensahe ay nagpapakita na tinanong niya si Paulo na huwag lumampas at na gusto lang niyang tratuhin si Miguel ng patas. Ngunit hindi niya ito pinigilan. Hindi siya tumanggi at hinding-hindi niya sinabi sa iyo ang totoo. Kaya siya ay kasabwat, kahit na hindi siya ang pangunahing arkitekto. Oo, at ayon sa batas, sapat na iyon para sa malubhang kahihinatnan. Tinanong ko siya ng tanong na bumabagabag sa akin. Makakasuhan ba siya? Hindi direkta para sa corporate na manipulasyon dahil hindi siya empleyado ng Techstar. Ngunit sina Paulo at Pedro ay tiyak na makakasuhan. Magsisimula ang paglilitis sa Marso at ang iyong testimonya ang magiging susi. Umalis ako sa opisina na may magkahalong damdamin. Sa isang banda, ang malaman na ang katotohanan ay mas madilim pa kaysa sa aking inaakala ay masakit. Sa kabilang banda, kinumpirma nito ang matagal ko ng hinala. Walang nagkataon. Lahat ay kalkulado, plinano, isinagawa ng may malamig na katumpakan. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa aking apartment at muling binasa ang lahat ng lumang mensahe na aking itinago. Tiningnan ko sila sa pamamagitan ng bagong lente. Bawat hiling ni Isabel na bawasan ko ang pagiging abala sa trabaho ay hindi dahil sa pag-aalala. Bahagi iyon ng plano upang ilayo ako sa lugar kung saan ako pinakamalakas. Bawat komento ni Paulo sa trabaho tungkol sa mga bagong diskarte at mga sariwang ideya ay isang pagpapahina sa aking awtoridad. Tinawagan ko si Lucas. Kailangan kong makipag-usap sa isang taong mapagkakatiwalaan ko ng lubusan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Matagal siyang natahimik pagkatapos kong magsalita. Miguel, sabi niya sa wakas, lagi kitang sinusuportahan. Ngunit ngayon naiintindihan ko kung bakit ka naging napakametodiko, kung bakit ka naghintay, kung bakit ka naging napakatumpak. Lumalaban ka sa mga taong handang gawin ang lahat. Oo, at kung gumawa ako ng kahit anong pagkakamali, kung naging pabigla-bigla ako, dinurog na nila ako. Anong gagawin mo ngayon? Ngayon magtetestigo ako. Ngayon sisiguraduhin ko na lahat, bawat isa ay maitatala. At pagkatapos tuluyan ko ng isasara ang pahinang ito. Sa mga sumunod na linggo, naghanda ako para sa testimonya. Nakipagtulungan ako kay Dindo, sinuri ang lahat ng dokumento, lahat ng katotohanan, sinisiguradong ang aking pahayag ay hindi mapapabulaanan. Hindi ko na kailangan ng paghihiganti, nakuha ko na ito. Kailangan ko ng closure. Kailangan ko ang kaalaman na kinilala ng sistema ang pagkakasala at pinarusahan ito ng tama. Noong Pebrero, bago ang paglilitis, nakatanggap ako ng hindi inaasahang mensahe sa LinkedIn. Mula ito sa isang dating kasamahan na umalis sa Techstar 2 taon na ang nakalipas, isang lalaki na nagngangalang Stefan Hizon. Sumulat siya sa akin. Miguel, nakita ko ang nangyari kay Paulo Lopez. May kailangan akong sabihin sa iyo. Sinubukan niya ang parehong bagay sa akin bago niya ito ginawa sa iyo. Tinawagan ko siya kaagad. Ikinuwento sa akin ni Stefan ang kanyang istorya. 3 taon na ang nakalipas, sinubukan ni Paulo na siraan siya sa katulad na paraan. Mga maling akusasyon, manipuladong ulat. Ngunit nakita ni Stefan ang nangyayari ng maaga at nagbitiw na lang siya at lumipat sa ibang kumpanya bago pa lumala ang pinsala. Hindi niya kailanman iniulat si Paulo dahil gusto na lang niyang matapos na ito. Nagsisisi ka ba na hindi ka kumilos? Tanong ko sa kanya. Nagsisi ako hanggang ngayon. Ngayon nakikita ko na ginawa mo kung ano ang dapat gawin. Pinigilan mo siya. Pinigilan mo siyang gawin ito sa iba. Mahalaga ang impormasyong iyon. Nagpakita ito ng isang pattern ng pag-uugali. At agad itong idinagdag ni Dindo sa dokumentasyon para sa paglilitis. Si Paulo Lopez ay hindi isang oportunistang nagkasala, siya ay isang serial manipulator. Dumating ang Marso ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Ang unang araw ng paglilitis ay malamig, maulan. Ang courtroom ay nasa gusali ng Makati Regional Trial Court.
Pumasok ako sa seguridad, dumaan sa metal detector, at naupo sa pasilyo naghihintay na tawagin. Dumating si Paulo kasama ang kanyang abogado, mukhang payat at maputla. Nakita niya ako at nagtama ang aming mga mata sandali. Wala na akong nakitang pagsuway. Nakita ko ang pagkatalo. Nakita ko ang isang tao na alam na tapos na ang laro. Nang tawagin ako upang magpatotoo, pumasok ako sa courtroom. Ang hukom ay isang mas matanda, mahigpit na lalaki na may malawak na karanasan. Nanumpa ako na magsasalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Giniyahan ako ni Dindo sa aking testimonya. Ipinaliwanag ko kung ano ang nangyari, hakbang-hakbang. Ipinakita ko ang mga dokumento. Ipinaliwanag ko ang aking proseso ng pagtuklas. Hindi ako nag-eksaherasyon. Hindi ako nagdagdag ng emosyonal na kulay. Sinabi ko lang ang mga katotohanan. At ang mga katotohanan ay nagsalita para sa kanilang sarili. Siniyasat ako ng abogado ni Paulo. Sinusubukang humanap ng mga hindi pagkakatugma. Sinusubukang ilarawan ako bilang isang taong mapait na naghahanap ng paghihigante. Ngunit hindi ako mapait. Kalmado ako. Tumpak ako. At bawat pagtatangka niyang siraan ako ay nadurog laban sa bigat ng ebidensya. Pagkatapos ng 3 oras na testimonya, pinasalamatan ako ng hukom at pinaalis. Lumabas ako ng courtroom na pakiramdam ko ay naubos, ngunit gumaan ang loob. Ginawa ko ang dapat. Ang paglilitis ay tumagal pa ng 2 linggo. Tumistigo si Ana Juric, inamin ang kanyang papel, umiyak habang inilalarawan kung paano siya minanipula. Sinubukan ni Pedro Kovac na ibaling ang sisi kay Paulo, sinasabing tagasunod lang siya ng utos. Nagpresenta ang mga eksperto sa pananalapi ng kanilang mga pagsusuri. Ipinakita ng mga digital forensics expert ang mga email at mensahe. Sa huli, malinaw ang hatol. Si Paulo Lopez ay napatunayang nagkasala ng pandarambong, pamimeke ng mga dokumento, at criminal conspiracy. Nakatanggap siya ng 3 taon sa bilangguan, bahagyang suspendido, na may obligasyong bayaran ang Techstar Solutions ng danyos na 300,000 piso. Si Pedro Kovac ay nakatanggap ng 2 taon, bahagyang suspendido rin. Si Ana Juric ay nakatanggap ng probation at community service. Nakaupo ako sa audience ng ihayagang hatol. Wala akong naramdamang tagumpay. Wala akong naramdamang kagalakan. Naramdaman ko lang kapayapaan. Ang hustisya ay naisakatuparan na. At sapat na yon. Pagkatapos ng paglilitis, isang reporter mula sa isang tech blog ang humingi ng komento sa akin. Sinabi ko lang sa kanya, hindi ito personal na paghihiganti. Ito ay pagtatanggol sa integridad at hustisya. Sana ay magsilbing aral ang kasong ito sa lahat na nag-iisip na maaari nilang manipulahin ang sistema ng walang kahihinatnan. Na-i-publish ang artikulo kinabukasan. At sa paglabas nito, tapos na ang pampublikong bahagi ng kwento. Dumating ang tagsibol na may dalang init at pangako. Namumukadkad ang Manila, ang mga puno sa kahabaan ng Ayala ay puno ng mga berdeng dahon, ang mga parke ay buhay na buhay sa mga pamilya at bata, at ang lungsod ay humihinga ng bagong enerhiya. Naramdaman ko rin ang enerhiyang iyon. Pakiramdam ko ay sa wakas ay nakalabas na ako mula sa isang mahaba at madilim na lagusan patungo sa liwanag. Pagkatapos ng hatol, naging mas madali ang buhay sa trabaho. Tumigil na ang mga tao sa pagtingin sa akin ng may awa o pagkailang. Sa halip, tinatrato ako ng may paggalang. Hindi dahil biktima ako, kundi dahil isa akong taong lumaban. Patuloy na umunlad ang Techstar at ako ay isang mahalagang bahagi ng kwentong iyon. Ang pagpapalawak sa Europa ay umuusad ng mas mahusay kaysa sa aming pinlano. Nagbukas kami ng mga opisina sa Ljubljana at Vienna na may mga plano para sa Prague sa susunod na taon. Ipinatawag ako ni Ana Novak sa kanyang opisina sa kalagitnaan ng Abril. Miguel, sabi niya, nagpasya ang board na lumikha ng isang bagong posisyon, Vice President for Ethics and Corporate Governance. Gusto ka namin para sa posisyong iyon. Magiging gawain mo na tiyakin na ang nangyari sa iyo ay hindi na kailanman mangyayari muli sa sinuman sa kumpanyang ito. Tinanggap ko ang posisyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi lamang ito isang promosyon. Ito ay isang misyon. Bumuo kami ng isang bagong sistema para sa anonymous na pag-uulat ng mga irregularidad. Nagpatupad kami ng mga mandatoryong pagsasanay tungkol sa etika. Lumikha kami ng isang independenteng katawan
na sumusuri sa lahat ng mga ulat ng malubhang akusasyon bago gumawa ng aksyon. Ang sistema ay idinisenyo upang protektahan ang mga inosente at parusahan ang mga nagkasala, anuman ang kanilang posisyon o koneksyon. Kami ni Nina ay lalong naging malapit. Ang aming pagkakaibigan ay unti-unting naging isang bagay na mas malalim. Walang mga madramang sandali o malalaking deklarasyon. Naging natural lang ito. Magkasama kaming gumugol ng mga katapusan ng linggo. Ginalugad ang mga parke. Nag-uusap hanggang gabi tungkol sa lahat ng bagay. Naunawaan niya ako sa paraang hindi kailanman nagawa ni Isabel. Hindi niya ako nakita bilang isang proyekto na kailangang ayusin o isang ambisyon na kailangang kontrolin. Nakita niya ako bilang isang tao. May mga kapintasan, may mga kalakasan, may nakaraan na dala ko ngunit hindi ako binibigyang kahulugan. Noong Hunyo, dinala ko siya sa Batangas. Nandoon kami para sa isang weekend, naglalakad sa mga dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, ninanamnam ang katahimikan ng kalikasan. Umupo kami sa isang bangko na nakatanaw sa dagat at hinawakan niya ang aking kamay. "Miguel," sabi niya ng mahina, "alam kong naging mahirap ang nakaraang taon mo. Alam kong may dala kang mga peklat. Ngunit gusto kong malaman mo na nakikita kita, ang tunay na ikaw, at gusto ko ang nakikita ko." Tiningnan ko siya. Itong malakas, independenteng babae na nasaktan din ngunit hindi sumuko. "Ikaw din," sabi ko. "Higit pa sa inaakala kong posible pagkatapos ng lahat. Ang tag-araw na iyon ang pinakamagandang naranasan ko sa loob ng maraming taon. Nagtatrabaho ako sa isang trabahong mahal ko, kasama ang mga taong iginagalang ko. Nagtatayo ako ng isang relasyon sa isang babaeng nagpapahalaga sa akin. Nire-renovate ko ang aking buhay, hakbang-hakbang. Noong Hulyo, aksidente kong nakasalubong si Isabel sa SM Aura. Kasama niya ang isang kaibigan, isang babaeng hindi ko kilala. Huminto siya nang makita ako, may hindi siguradong ekspresyon sa kanyang mukha. "Miguel," sabi niya, "kumusta ka?" "Mabuti ako, salamat. Narinig kong nakakuha ka ng malaking promosyon. Binabati kita." "Salamat." Nanahimik kami ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Nakita ko ang mga ulat mula sa paglilitis. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang ginawa ni Paulo. Hindi ko alam na binayaran niya si Ana, na plinano pala ang lahat ng iyon." Tiningnan ko siya ng mabuti. "Marahil ay hindi mo alam ang lahat ng detalye, ngunit alam mo ang sapat, at sapat na iyon para mapigilan mo. Alam ko, at hinahabol ako nito araw-araw. Mabuti. Dapat ka nitong habulin. Dapat mong dalhin ang bigat na yan, tulad ng pagdadala ko rito." Tumango siya, may luha sa kanyang mga mata. Maaari pa bang magkaroon ng kapatawaran?" Nag-isip ako ng matagal bago sumagot. "Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay o binabawi ko, Isabel. Ito ay isang bagay na dapat mong matutunang ibigay sa iyong sarili. Nakahanap na ako ng kapayapaan. Sana ikaw rin balang araw. Ngunit hindi mo mahahanap ang kapayapaang iyon sa aking mga salita. At sa mga salitang iyon umalis ako. Walang galit sa akin. Walang pagkamuhi. Mayroon lamang pagsasara. Ang huling pagsasara ng isang kabanata na tumagal ng masyadong matagal. Noong Agosto, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang tech blog para sa isang panayam. Gusto nilang isulat ang kwento ng aking pagbabago, kung paano ako nagmula sa biktima ng isang corporate na sabuatan patungo sa pagiging isang leader sa etika. Pumayag ako, ngunit may kondisyon. Hindi ito dapat maging isang kwento tungkol sa paghihiganti. Dapat itong maging isang kwento tungkol sa resilience, tungkol sa kung paano maaaring gumana ang legal na sistema kapag mayroon kang ebidensya at pagtitiyaga. Naipublish ang panayam noong Setyembre. Ang pamagat ay, "Mula sa biktima patungong tagumpay, paano ginawang reforma ng isang manager sa Manila ang kataksilan." Pagkatapos ng paglathala, nakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga taong dumaan sa katulad na sitwasyon. Panloloko, corporate na manipulasyon, kataksilan. Ang ilan ay humihingi ng payo. Ang iba ay gusto lang ibahagi ang kanilang mga kwento. Sinagot ko ang bawat isa. Sinusubukang ibigay ang karunungan na aking natipon. Isang mensahe ang partikular na nakaantig sa akin. Mula ito sa isang batang babae na nagngangalang Petra na nagtatrabaho sa isang bangko at biktima rin ng katulad na sabuatan. Sumulat siya sa akin. "Ang iyong kwento ay nagbigay sa akin ng lakas.
Ipinakita nito sa akin na maaari akong tumayo laban sa kawalang katarungan ng hindi nagiging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Salamat! Yun ang sandali na natanto ko na lahat ng pinagdaanan ko ay may layunin na mas malaki pa kaysa sa akin. Hindi lang ako isang tao na nakakuha ng hustisya para sa sarili. Ako ay isang halimbawa na ang hustisya ay maaaring makuha sa tamang paraan ng walang karahasan, ng walang paghihiganti na sumisira, ng may dignidad at lakas. Noong Oktubre, nanalo ang Techstar ng parangal para sa Best Corporate Culture sa Pilipinas. Ang seremonya ay ginanap sa Shangri-La, puno ng mga lider ng negosyo, mga politiko at media. Nang tanggapin ni Ana Novak ang parangal, binanggit niya ako sa kanyang talumpati. Ang parangal na ito ay hindi lamang pagkilala sa aming koponan, sabi niya. Ito ay pagkilala sa isang kultura kung saan hinaharap natin ang ating mga pagkakamali. Natututo mula sa mga ito at nagtatayo ng mas mahusay na mga sistema. At hindi ito magiging posible kung wala ang mga taong tulad ni Miguel na may lakas ng loob na tumayo at sabihing, hindi ito tama at hindi ako mananahimik. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Tumayo ang mga tao. At nakaupo ako roon, mapagkumbaba, nagpapasalamat, ipinagmamalaki. Hindi ipinagmamalaki dahil sa atensyon, kundi ipinagmamalaki dahil nakagawa ako ng pagbabago. Nasa tabi ko si Nina, hawak ang aking kamay. Nang tumigil ang palakpakan, yumuko siya at bumulong. Ito na ang sandali mo, nararapat sa iyo. Noong Nobyembre, sinimulan ni Paulo Lopez ang kanyang sentensya sa bilangguan. Narinig kong nag-apply siya para sa isang programa sa rehabilitasyon at nagtatrabaho sa library ng bilangguan. Hindi ko alam kung natuto siya ng leksyon. Hindi ko alam kung nagbago siya. Ngunit alam kong hindi ko na siya problema. Ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang mga kamay, tulad ng dapat noon pa man. Sa simula ng Disyembre, nagbigay ako ng isang presentasyon sa isang komperensya tungkol sa corporate ethics sa Cebu. Ang pamagat ng aking presentasyon ay Pagbuo ng kultura ng pananagutan, mga aral mula sa tunay na kaso. Nagsalita ako sa harap ng daan-daang profesional tungkol sa kung paano makilala ang mga red flag, kung paano protektahan ang sarili, kung paano lumikha ng mga sistema na pumipigil sa pang-aabuso. Pagkatapos ng presentasyon, isang binata ang lumapit sa akin, marahil 25 taong gulang. Ginoong Miguel, sabi niya, nagtatrabaho ako sa isang IT company at may napapansin akong mga kakaibang bagay. Hindi tumutugma ang pananalapi, ngunit natatakot akong magsalita dahil bago lang ako. Ibinigay ko sa kanya ang aking card. Tawagan mo ako. Tutulungan kitang alamin kung ano ang gagawin at huwag kang manahimik dahil sa takot. Kapag nanahimik ka, binibigyan mo ng kapangyarihan ang mga lumalabag sa mga patakaran. Tumango siya nang may pasasalamat at umalis. At alam ko na ang siklo ay nakumpleto na. Mula sa biktima, naging mandirigma, naging mentor. Ito ay isang landas na hindi ko pinlano, ngunit isang landas na bumuo kung sino ako ngayon. Noong bisperas ng Pasko, nagdiwang kami ni Nina kasama ang aking pamilya sa Bulacan. Niyakap siya ng aking ina na parang bahagi na siya ng pamilya. Naroon si Lucas at ang kanyang asawang si Maria kasama ang maliit na si Matei. Naupo kami sa paligid ng mesa, kumakain ng lechon at hamon, nagtatawanan, nagkukwentuhan. At sa sandaling iyon, tinitingnan ang mga mukha ng mga taong mahal ko, natanto ko kung gaano nakalayo ang narating ko. Para sa bagong taon, sabi ni Lucas, itinaas ang kanyang baso ng whiskey, para sa pamilya, para sa kalusugan, at para sa hustisya. Para sa hustisya, ulit naming lahat. At habang nakaupo ako roon, sa init ng tahanan ng aking pamilya, natanto ko na sina Paulo at Isabel ay walang kinuha sa akin na tunay na mahalaga. Hindi nila kinuha ang aking lakas. Hindi nila kinuha ang aking integridad. Hindi nila kinuha ang aking kakayahang magmahal at magtiwala muli. Sinubukan nila akong sirain. Ngunit narito pa rin ako, mas malakas kaysa dati. At dinadala nila ang bigat ng kanilang mga pinili, tulad ng nararapat. Ang hustisya ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tahimik, metodiko, hindi maiiwasan. Minsan dumarating ito hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagtitiyaga, hindi sa pamamagitan ng pagkamuhi, kundi sa pamamagitan ng ebidensya. At ako ay buhay na patunay na ang katotohanan, gaano man katagal, ay palaging nananaig sa huli. Nakatutok ako sa hinaharap ngayon.
Patungo sa isang kinabukasan kasama si Nina. Patungo sa mga bagong proyekto sa trabaho. Patungo sa buhay na binuo ko mula sa abo ng dati. At hindi na ako lumilingon pa. Dahil ang nakaraan ay nasa lugar kung saan ito dapat, sa likuran ko. At ako ay narito, malaya, buo. Isang nagwagi hindi dahil sinira ko ang iba, kundi dahil hindi ko hinayaan na sirain nila ako. At iyon lang ang tagumpay na tunay na mahalaga. Kung sinubaybayan ninyo ang kwento hanggang sa dulo, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin sa amin ang inyong opinyon. Ano ang gagawin ninyo sa sitwasyon ni Miguel? Basahin sa mga komento.